Hi there, this is Naomi C speaking. Welcome back to my channel. As promised, eto na yung second part ng ating top 10 resume mistakes and how to fix them. Kung hindi mo pa napapanood yung first 5, ilalagay ko po yung link ng video na yon sa description box para mapanood mo kasi importante rin po ang mga yon. And also, I have a special announcement later, so I hope na mag-stay tuned ka until the end of this video. Sa number 6 na common mistake po ay gumagamit po tayo ng unprofessional na email address. What do I mean by unprofessional email address? Magbibigay po ako ng examples. Yung nakikita mo sa screen mo ngayon, yan po ang mga unprofessional email addresses natin. Let's say for example, cutiegirl123@gmail.com or pogi_ako_1999@yahoo.com and anything na ganito po yung format, unprofessional po ito siya. Back in 2019, 2015, ganyan, I think allowed pa sa Facebook gumamit ng mga ganitong gawa-gawang email. Pero ngayon hindi na allowed. And dito naman, sa professional email address, ito po yung sample. First name mo, last name mo at gmail.com. Yun yung highly recommended. O kaya yung initial ng first name mo, yung last name mo, .ph or Philippines at gmail.com. O kaya naman, first name, last name, yung year kung kailan ka pinanganak at gmail.com. Basta any format na nandun yung first name and last name mo, much better yung ganon. Number 7 na common mistake ay wala po tayo ginagamit na keywords sa ating resume na galing sa job description. Ano bang ibig kong sabihin nito? Kapag nagre-research po tayo ng mga job positions or job hiring, mababasa po natin yung qualifications na hinahanap nila, pati na rin yung description ng role. So, kapag gagawa tayo ng resume, dapat naandun din sa resume natin yung mga qualifications na hinahanap nila. Eto, magbibigay ako ng sample ng mga keywords na dapat nasa resume mo. Number 1, kagaya ng sinabi ko, is yung job title or role keywords. Halimbawa, kung nag-a-apply ka as Customer Service Associate, Administrative Assistant, Sales Associate, or Data Entry Specialist, or any other job positions, kailangan naka-indicate yan dyan siya para alam talaga ng recruiter na tailored para doon yung resume mo. And number 2 is skills. Mapa-hard skill man yan or soft skills. Example ng hard skills natin like data entry, Microsoft Excel, CRM, alam ko sa mga CRM software, email management, pati na rin scheduling. Sa soft skills naman, yung typical na communication skills, problem solving, time management, attention to detail. So, kung yun yung hinahanap sa job posting, then make sure na meron ka rin yan sa resume mo para strong siya and syempre para pasado ka na talaga or pasok ka na sa banga, kumbaga. Okay, yung number 3 naman natin na keyword na dapat nasa resume mo ay yung performance or results keywords. So, ito yung mga keywords like achieved, improved, increased, reduced, maintained, exceeded targets, and so on. So, much better kung maglalagay din tayo ng number or percentage like 50%, na-increase mo yung sales by 20%, nakapag-close ka ng deal like 20 na deals in a month. So, mga ganon, be specific kasi isa yan sa mga nakakapag-twinkle-twinkle sa mata ng ating recruiter. Number 8 na common mistake ay ang spelling and grammar errors. Madalas tayong nagkakamali sa part na to, kaya I highly recommend kung gagawa ka ng resume on your own, make sure na meron kang kakilala or someone na knowledgeable sa paggawa ng resume na titingin doon para i-cross-check yung gawa mo. Usually kasi kapag fresh eyes yung nakatingin sa gawa natin, mas spot nila kung merong nagbago or merong mga mali sa ating mga gawa. So, isi-share ko sa iyo in a bit yung mga common na spelling or especially mga grammar errors na madalas na overlook natin sa ating resume. Ayan, common error po yung subject-verb agreement errors, yung hindi tayo gumagamit ng tamang subject-verb agreement, kung alin ba ang plural at alin ang singular na paggamit. Spelling errors, very common to, especially for example, yung spelling ng customer, C-U-S-T-O-M-E-R. Minsan, napagpapalit natin, nagiging C-O-S-T-U-M-E-R. So, yun, be mindful pagdating dyan.
wrong use of there, and there. Kasi magkakatunog naman talaga sila, honestly, pero magkakaiba yung ibig sabihin yan. Number 4 is inconsistent capitalization. Let's say, ang pangalan ko ay Naomi C, tas yung spelling ng pagkaka-spell ko or pagka-capitalize ko ay small letters lahat, then mali yun. Kasi dapat yung N and C ay capital letters. So, dapat proper capitalization palagi. And number 5 is missing punctuation. Ito yung madalas na ma-overlook natin. Nakalimutan natin lagyan ng tuldok, ng kuwet, ng kama, ng hyphen. So, mahalaga at tinitingnan din yan ng recruiter natin para makita talaga kung detail-oriented ka bang tao or sinasabi mo lang na detail-oriented ka pero hindi naman pala. So, sa resume mo pa lang makikita na yan. And also, avoid using too much I. So, pwede namang less na lang yung paggamit ng I, diretso ka na doon sa main point. Kasi yung resume mo na yan, sa'yo naman talaga yan eh. So, you don't need to use I often. Number 9 common mistake ay ang wrong or missing contact details. Isa ito sa pinaka-importanteng detalye dahil hindi ka talaga mababalikan ng recruiter mo kung mali yung information na nilagay mo doon. So, always double, triple check yung number kasi minsan naduduling tayo, minsan iba pala yung napipindot ng ating kamay, especially kung nagta-type tayo sa laptop, 'di ba? So, kapag naman sa contact details, huwag natin kalilimutan yung cellphone number and email address natin. Number 1, dapat yan na hindi natin kakalimutan at makikita yan sa pinakatuktok ng ating resume. And lastly is yung hindi clear ang career direction mo. Ibig sabihin, sobrang dami ng nilagay mong experiences or work experience to the point na nalilito or confused na yung recruiter kung alin ba talaga yung gusto mong pasukin na trabaho. So, ang nire-recommend ko nga is kapag mag-a-apply tayo sa isang posisyon, dapat yung mga work experience natin na related or relevant doon, yun lang yung isama natin. Alam ko na parang feeling mo sayang naman kung hindi natin ilalagay, pero ganun talaga. So, thank you so much kung napanood mo to hanggang dulo. I do have a special announcement po. Nag-offer po ako ng resume writing service for only 199 pesos only. Message me lang po sa Facebook page ko na Naomi C para dun po tayo mag-usap, and also kung may mga questions ka, pwede mong itanong sa akin dun directly o kaya naman sa comment section. Marami na po akong ginawa ng resume. Most of them ay nag-a-apply abroad, sa Poland, sa Japan, sa Taiwan, at iba pang bansa. So yun, best of luck po sa iyong job application and thank you for watching. Bye!